Sa hapunan ng kaarawan ng aking biyenan sa Roma, nawawala ang aking upuan. Ngumiti ng mahina ang aking asawang si Santiago. Oops, mukhang nagkamali tayo ng bilang habang nagtatawanan ang pamilya. Kalmado akong nagsabi, mukhang hindi ako bahagi ng pamilya, at lumabas. 30 minuto ang lumipas, nalaman nilang kinansela ko ang buong kaganapan, lugar, catering, lahat. Namutla ang kanilang mga mukha. Mukhang hindi ako bahagi ng pamilya, sabi ko, matatag ang boses sa kabila ng pagyanig sa loob ng aking dibdib. Ang mga salita ay nanatili sa hangin ng eksklusibong Romanong restoran habang dulci pares ng mata ang nakatingin sa akin na may iba't ibang ekspresyon mula gulat hanggang sa hindi masyadong naitatagong kasiyahan. Ang mahinang tawa ni Santiago nang sabihin niyang, "Oops, mukhang nagkamali tayo ng bilang," ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga habang ako'y tumalikod at lumayo sa mesa kung saan walang upuan para sa akin. Ang kahihiyan ay nagliliyab sa aking ugat habang ako'y lumalabas ng restaurant, ngunit walang pumatak na luha. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan habang inilalabas ko ang aking telepono at binuksan ang event management app na pinagbasehan ko ng aking karera. Mayroon akong 30 minuto bago nila matuklasan ang ginagawa ko at iyon ay higit pa sa sapat na oras. Bago tayo magsimula, nais kong maglaan ng sandali upang pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagiging bahagi ng hindi kapani-paniwalang paglalakbay na ito. Minsan, ang pinakamakapangyarihang sandali ay dumarating kapag sa wakas ay kinikilala natin ang ating halaga. Kung naramdaman mo na parang outsider, baka magugustuhan mo ang kwentong ito. Bago natin masaksihan ang paglalakbay ni Ana mula sa pangunahing event planner ng Boston tungo sa isang babaeng bumabawi ng kanyang dignidad sa Roma, pindutin ang subscribe para sumali sa aming komunidad ng mga mambabasa na nagpapahalaga sa mga kwento ng pagtuklas sa sarili at hindi inaasahang lakas. Ngayon, silipin natin ang likod ng kurtina ng isang kasal na binuo sa panlabas na anyo. Ako si Ana Santos. 5 taon na ang nakalilipas, ako lang si Ana Santos, ang nagtatag ng Elite Affairs, ang pinakapinaghahanap na event planning company ng Boston. Itinayo ko ang aking negosyo mula sa simula matapos kong pag-aralin ang aking sarili sa business school. Bawat eleganteng gala, bawat perpektong naisagawang corporate gathering, bawat kasalang panglipunan sa Boston ay mayroong aking hindi nakikitang marka. Ang aking reputasyon sa pagiging diskreto, atensyon sa detalye at kakayahang gawin ang imposible ay ginawa akong go-to planner para sa mga piling tao ng lungsod. Ganoon ko nakilala si Santiago Reyes sa charity gala na inorganisa ko para sa Boston Children's Hospital. Matangkad, may perpektong itim na buhok at ngiting nagkukunot sa gilid ng kanyang mga mata. Si Santiago ay mayroong kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman nag-alala sa pera. May karisma siya sa praktikal na paraan ng mga lalaking ipinanganak na may pribilehiyo. Ngunit mayroong isang bagay na tunay sa kanyang interes sa aking trabaho. "Kaya ikaw pala ang wizard sa likod ng lahat ng ito?" tanong niya habang itinuturo ang nabagong ballroom ng Four Seasons. Sinusubukan ng aking ina na malaman kung sino ang kukunin para sa kanyang charity function sa susunod na buwan. Sa tingin ko, nahanap ko na ang sagot. Isang trabaho ang humantong sa isa pa at di nagtagal, regular na akong nagpaplano ng mga kaganapan para sa pamilya Reyes. Ang mga Reyes ay aristokrasya ng Boston na mayaman na ang pinagmulan ay sa pagpapadala at riles. Mayroon silang partikular na uri ng kayamanan na hindi kailangang ipagyabang. Ito ay nakikita sa banayad na kalidad ng lahat ng kanilang pag-aari, ang kadalian kung paano sila gumagalaw sa kanilang mundo. Nagsimula ang aming romansa 6 na buwan matapos akong magsimulang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Nililigawan ako ni Santiago ng parehong determinasyon na ibinibigay niya sa kanyang trabaho sa investment firm ng pamilya. May mga babala siyempre, ang paraan ng pagtingin sa akin ng kanyang ina si Elena na may halos hindi maitago na pagkadismaya nang una akong ipakilala ni Santiago bilang higit pa sa kanyang event planner. Ang kaswal na mga komento tungkol sa aking mapagpakumbabang pinagmulan.
Ang gulat sa boses ng mga tao nang matuklasan nilang nakikipag-date ako sa isang Reyes. Nagtagumpay ka sa iyong sarili, sabi ni Elena sa aming unang hapunan bilang magkasintahan, hindi umabot ang kanyang ngiti sa kanyang mga mata. Ang tagumpay na binuo sa sariling sikap ay tunay na Amerikano. Hindi ko pinansin ang mga senyales na ito dahil nahuhulog ako sa pag-ibig kay Santiago. Tila siya ay iba sa kanyang pamilya, mas bukas isip, hindi gaanong nag-aalala sa lahi at estado. Nang mag-propose siya, 11 buwan pagkatapos ng aming unang date, sumagot ako ng oo sa kabila ng nakakabahalang pakiramdam na pumapasok ako sa isang mundo na hindi ako tunay na tatanggapin. Ang kasal, natural, ang pinakapinag-uusapan sa panlipunang kaganapan ng season. Karamihan dito ay ako mismo ang nagplano, hindi makapagtiwala sa ibang planner para sa sarili kong kasal. Si Elena ay may opinyon sa lahat ng bagay. Hindi raw sapat ang pagiging tradisyonal ng venue, masyadong adventurous ang menu, kulang sa mahahalagang pangalan sa lipunan ang listahan ng bisita. Nakompromiso ako kung saan ko kaya, nanatili akong matatag kung saan mahalaga sa akin. Si Santiago ay naging tagapamayapa, ngunit napansin kong bihira niyang salungatin ng direkta ang kanyang ina. Pagkatapos ng kasal, naging mas sistematiko ang panghihimasok. Sa kabila ng paggamit ng aking kumpanya para sa kanilang mga kaganapan, patuloy na kinuwestiyon ng mga Reyes ang aking mga desisyon, nagbago ng plano sa huling minuto, at inangkin ang aking mga ideya sa mga family gathering. Ang aking mga opinyon ay kinukuha ngunit pagkatapos ay binabaliwala. Ang aking karanasan sa event planning ay itinuring na isang kaakit-akit na libangan sa halip na isang matagumpay na negosyo. Anna has such a good eye for these things, sabi ni Elena sa kanyang mga kaibigan habang hinahagod ang aking kamay ng mapanlait. Halos parang may personal party planner ka sa pamilya. Hindi ako ipinagtanggol ni Santiago. Magkikibit-balikat lang siya at sasabihin sa akin mamaya na ganoon lang talaga ang kanyang ina na hindi ko raw dapat seryosohin. Ngunit personal ito at lumala habang lumilipas ang mga taon. Ang pagkakataong planuhin ang ika-70 kaarawan ni Elena sa Roma ay dapat sanang naging aking pinakamataas na tagumpay. Isang linggong selebrasyon sa Eternal City na magtatapos sa hapunan sa isang Michelin-starred restaurant na tanaw ang Coliseum. Buong puso kong ibinigay ang aking sarili sa paglikha ng perpektong kaganapan, ginamit ang bawat koneksyon na mayroon ako sa industriya. Sa panahong ito ng pagpaplano ko, nadiskubre ang mga unang basag sa pamilya Reyes. Naantala ang mga deposit para sa mga venue. Tumatawag ang mga vendor para magtanong tungkol sa mga bayad. Nang binanggit ko ito kay Santiago, ipinagsawalang bahala niya ito. Sinabing nag-iingat lang daw ang accountant ng pamilya sa mga international transfers. Ngunit nakita ko ang mga pahayag na aksidenteng naiwan sa kanyang laptop. Masamang investments, nakasangla ang mga ari-arian hanggang sa sukdulan, at ang mga credit line ay puno. Mabilis na nababawasan ang kayamanan ng mga Reyes. Gayunpaman, patuloy akong nagplano, ginamit ang credit line ng sarili kong kumpanya para ma-secure ang mga deposit kung kinakailangan. Sabi ko sa sarili ko, pansamantala lang ito at ipapaliwanag ni Santiago ang lahat pagkatapos ng selebrasyon ng kaarawan. Pagkatapos ay dumating ang umaga ng aming flight patungong Roma. Naliligo si Santiago nang mag-ingay ang kanyang telepono sa isang mensahe. Hindi ko kailanman sinilip ang kanyang telepono. Palagi kong nirerespeto ang kanyang privacy. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na tumingin noong umagang iyon. Ang preview ng mensahe mula kay Vanessa Ramos ay malinaw sa kanyang screen. Hindi na makapaghihintay na makita ka sa Roma. Sinabi mo na ba sa kanya? Kumilos ang aking mga daliri nang walang malay, binuksan ang thread ng mensahe kay Vanessa Ramos, ang college girlfriend ni Santiago, ang babaeng palaging minamahal ng kanyang mga magulang, ang babaeng inaasahan nilang mapapangasawa niya bago niya ako nakilala. Ang mga mensahe ay bumalik ilang buwan, mga planong ginawa, hinaharap na pinag-usapan, at oo, isang sanggol, ang kanilang sanggol, na inaasahang ipapanganak sa loob ng 4 na buwan. Kumuha ako ng screenshots, ipinasa sa aking sarili,
at pagkatapos ay binura ang ebidensya mula sa kanyang telepono. Nag-impake ako ng aking mga gamit, naglagay ng ngiti at sumakay sa flight patungong Roma kasama ang aking asawa at ang kanyang pamilya. Ngayon, nakatayo sa labas ng restaurant na iyon sa Roma, ginawa ko ang aking pagpili. Hindi ko kakaharapin si Santiago bago ang hapunan. Hahayaan kong maganap ang mga pangyayari at kapag nangyari iyon, magiging handa ako. Lumusong ang aming flight sa Fucino Airport kasabay ng ginintuang paglubog ng araw ng Italia na nagpinta sa skyline ng Roma. Inayos ko ang pribadong transportasyon para sa buong grupo ng mga Reyes, ang mga magulang ni Santiago sina Elena at Ricardo, ang kanyang kapatid na si Melissa kasama ang kanyang asawang si Gregorio, ang kanyang kapatid na si Tomas kasama ang kanyang asawang si Clara, at 2 pares ng mga tiyo at tiya, ang mga elegante at itim na Mercedes van na naghihintay sa terminal ay dapat sanang humanga sa kanila. Sa halip, ang unang salita ni Elena pagkababa ng eroplano ay, "Akala ko tinukoy ko ang mga hotel car, Ana. Mukhang masyadong generic ito." Kinagat ko ang aking dila tulad ng hindi mabilang na beses na kong ginawa noon. May issue sa schedule ang hotel. Ang mga ito ay galing sa Lux Transport. Sila ang nagbibigay serbisyo sa karamihan ng mga diplomat sa Roma. Ang aking paliwanag ay hindi pinansin dahil nakikipag-usap na siya kay Ricardo. Magkadikit ang kanilang mga ulo sa nakasanayan nilang paraan na palaging ako ang inilalayo. Malugod kaming tinanggap ng Hotel de Rusi na may 5 star na pagtrato na aking masusing inayos. Dumaloy ang champagne sa pribadong lounge habang ang mga bellhop ay mabilis na dinala ang aming bagahe. Gumugol ako ng mga buwan sa pagkuha ng perpektong akomodasyon, pagpili ng mga suite na may pinakamagandang tanawin, pag-aayos ng mga welcome basket na puno ng mga Italian delicacies, at pagpaplano ng mga personalized na schedule para sa bawat miyembro ng pamilya. Halos hindi tiningnan ni Elena ang kanyang itinerary bago niya ito isinantabi. "Basta bahala na lang," sabi niya. Iwinagayway ang mga linggo ng maingat na pagpaplano. Kilalang kilala ng pamilya ang Roma. Ang aming suite ay kahanga-hanga, isang terasa na tanawang Spanish Steps, sariwang bulaklak sa bawat silid, at isang bote ng paboritong Barolo ni Santiago na nakahinga sa sideboard. Ngunit sa sandaling pumasok kami, nagbuzz ang telepono ni Santiago at lumabas siya sa terasa, nakikipag-usap ng pabulong. "Trabaho?" tanong ko nang bumalik siya. "May problema lang sa investment," sagot niya. Hindi ako tinitingnan sa mata. "Maghanda na tayo para sa hapunan." Ang welcome dinner na pinlano ko sa isang kaakit-akit na trattoria sa Trastevere ang naging unang malinaw na senyales ng aking pagbubukod. Sa kung anong paraan, lumipat ang ayos ng upuan bago kami dumating, at natagpuan ko ang aking sarili sa pinakadulong bahagi ng mesa, hiwalay kay Santiago ng kanyang pinsan at tiya. Sa buong hapunan, lumilipad sa mesa ang mga inside joke, mga kwento ng nakaraang family trip sa Italia kung saan wala ako. Nang subukan kong sumali sa usapan tungkol sa mga nakaplanong aktibidad ng linggo, sumingit si Melissa, "Ay Ana, nagpasya pala kaming mag-family shopping bukas sa halip na Vatican tour." "Family shopping?" tanong ko. "Alam mo naman," kalmadong sumingit si Elena, "basta tradisyon lang namin." "Maiinip ka, dear. Bakit hindi mo gamitin ang oras para tingnan ang birthday arrangements? Iyan ang iyong espesyalidad, after all." Nagpatuloy ang pattern sa loob ng sumunod na ilang araw. Hihintayin kong makita si Santiago na wala na. May isang dali-daling isinulat na paalala tungkol sa pakikipagkita sa kanyang ama para sa almusal. Mawawala ang pamilya sa loob ng ilang oras sa mga biglaang ekskursyon na tila alam ng lahat maliban sa akin. Ang mga pabulong na usapan sa mga sulok ng lobby ng hotel ay biglang humihinto kapag lumalapit ako. Ang mga dinner reservation ay mahiwagang nagbabago upang makasama ang mga lumang kaibigan na nagkataon lang na nasa Roma. Mga kaibigan na tumitingin sa akin nang may halos hindi matago na pag-uusisa na tila sinusuri kung paano ko hinaharap ang darating. Sa ikatlong umaga, nagbigay ng pagkakataon nang madaliang umalis si Santiago upang makipagkita sa kanyang kapatid. Naiwan ang kanyang briefcase na hindi nakalock.
Ang mga dokumento sa loob ay nagkumpirma sa aking pinakamasamang takot. Draft separation papers na inihanda ng abogado ng pamilya Reyes, may petsang 2 buwan na ang nakakaraan. Isang mungkahing kasunduan na nag-aalok ng napakaliit na halaga kumpara sa nararapat sa akin. At ang pinakamalaking patunay isang script. Isang aktwal na script na nagbabalangkas kung paano iaanunsyo ni Santiago ang aming nalalapit na diborsyo sa birthday dinner ng kanyang ina. Ipinapakita ito bilang isang mutual decision na nakamit ng mapayapa. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng litrato ang bawat pahina gamit ang aking telepono. Nandoon ito, nakasulat ng itim at puti. Ang perpektong, maingat na inayos na pag-alis ng hindi angkop na asawa, natiyak sa oras para sa maximum na epekto sa publiko ngunit minimum na kahihiyan sa lipunan para sa mga Reyes. Ang kaarawan ni Elena ay hindi lamang isang selebrasyon. Ito ay magiging aking libing bilang isang Reyes. Sa halip na harapin si Santiago, itinugon ko ang aking galit sa sistematikong pagdokumento. Araw-araw, gumawa ako ng mga dahilan upang bumalik sa aming suite ng mag-isa, naghahanap ng karagdagang ebidensya. Nakakita ako ng mga bank statement na nagpapakita ng malalaking withdrawal sa mga offshore account, mga email printout na nagdidiskurso ng liquidation ng assets bago maging pampubliko ang sitwasyon. Isang sulat kamay na tala mula kay Elena kay Santiago. Kapag natapos na ang hindi kaaya-ayang bagay na ito kay Ana, malugod na tatanggapin si Vanessa muli. Ang aking propesyonal na maskara ay nanatiling matatag habang patuloy kong pinangangasiwaan ang mga paghahanda sa kaarawan. Kinumpirma ko ang mga floral arrangement, nakipagkita sa restaurant manager, inaprubahan ang mga custom menu card, lahat habang kinokolekta ang mga digital na patunay ng Financial House of Cards ng mga Reyes. Nang may magtanong kung bakit tila ako distracted, sinisiko ang mga huling minutong detalye ng kaganapan. Sa katotohanan, binubuo ko ang aking arsenal. Umagang-umaga ng kaarawan ni Elena, maliwanag at malinaw. Maaga akong gumising, lumabas ng kama nang hindi ginagambala si Santiago. Ang schedule ng araw ay puno. Isang pribadong morning tour sa Borga Gallery, tanghalian sa isang vineyard sa labas ng syudad, pagkatapos ay babalik sa hotel upang maghanda para sa grand dinner sa gabi. Bilang event planner, kailangan kong dumating sa restaurant ng maaga upang masiguro na perpekto ang lahat. Nasa business center ako ng hotel, nagpiprint ng mga huling kumpirmasyon, nang marinig ko ang boses ni Elena mula sa katabing concierge desk. Manipis ang pader na naghihiwalay sa amin at malinaw na naririnig ang kanyang autoritaryan na tono. Dapat dulseng upuan, hindi 13, utos niya sa isang kausap sa telepono. Wala akong pakialam kung ano ang nakasulat sa orihinal na reservation. Ang seating chart na ipinadala ko ay pinal. Isang pause. Hindi iyan magiging problema. Napag-usapan na ang arrangement sa aking anak. Ang kanyang asawa ay hindi mananatili para sa hapunan. Isang bagay ng pamilya, naiintindihan mo. Hindi na kailangan ng mga tanong kapag umalis siya. Naging yelo ang aking dugo habang ang mga piraso ay nagkabit-kabit. Ang nawawalang upuan ay hindi isang pagkakamali o huling minutong adjustment. Ito ang sentro ng kanilang plano. Isang pampublikong kahihiyan na idinisenyo upang gawing aking pagpili ang aking pag-alis sa halip na kanilang orkestrasyon. Isinara ko ang aking laptop, kinuha ang aking mga papel, at naglakad patungo sa elevator nang may maingat na mga hakbang. Sa loob, inilabas ko ang aking telepono at nagsimulang gumawa ng bagong set ng mga arrangement. Kung gusto ng mga Reyes ng isang hindi malilimutang birthday dinner, sisiguraduhin kong ito ay magiging hindi malilimutan, ngunit hindi sa paraan na kanilang pinlano. Dumating ako sa Aroma Restaurant 1 oras bago ang ibang bisita tulad ng gagawin ng isang mahusay na event planner. Ang rooftop venue ay nag-aalok ng nakamamanghang panoramic view ng Coliseum na naligo sa amber glow ng paglubog ng araw. Personal kong ininspeksyon ang bawat detalye mula sa mga hand-calligraphed place cards hanggang sa ayos ng paboritong puting peonies at roses ni Elena. Nalamig ang champagne, nakumpirma ang 7-course tasting menu, at ang 3-tiered birthday cake
ay isang obra maestra ng Italian craftsmanship. Satisfied po ba kayo, Senyora Santos? Tanong ni Marco, ang Maitre d'. Perpekto, sagot ko. Alam kong ito na ang huling event na ipaplano ko para sa mga Reyes. Sa kabila ng lahat, hiningi ng aking professional pride ang walang katulad na kahusayan. Bumalik ako sa hotel upang magpalit ng midnight blue na Valentino gown na binili ko para mismo sa gabing ito. Habang naglalagay ako ng makeup ng matatagang mga kamay, pinag-aralan ko ang aking refleksyon. 5 taon ng pagsubok na umangkop sa isang mundo na determinado akong itakwil ay nagdulot ng epekto, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ng mga Reyes. Sa halip na sirain ako, pinatigas nila ang aking desisyon. Nag-ayos ang pamilya Reyes na magkita-kita sa lobby ng hotel bago sabay-sabay na pumunta sa restaurant. Dumating ako ng eksakto sa oras para makita silang lahat na naghihintay. Si Elena, kumikinang sa kanyang Chanel, ang kanyang diamanteng kuwintas na sumasalo sa liwanag. Medyo lumaki ang mga mata ni Santiago nang makita ako. Marahil ay naaalala kung ano ang nag-akit sa kanya sa akin noong una, o marahil ay kinakalkula kung gaano kabilis siya makakalaya sa akin. Ana, darling, you look lovely, sabi ni Elena, nagpapanggap na humahalik sa aking pisngi. Naghihintay lang kami ng mga kotse. Maikli lang ang biyahe patungo sa restaurant, puno ng pekeng usapan tungkol sa mga aktibidad ng araw kung saan ako ay hindi kasama. Habang umaakyat kami sa elevator patungo sa rooftop, inilagay ni Santiago ang kanyang kamay sa aking likod, isang kilos na dati ay intimate, ngunit ngayon ay tila para sa kapakinabangan ng elevator attendant. Bumukas ang mga pinto upang ihayag ang nakamamanghang terasa na aking idinisenyo, na naging isang eleganteng espasyo para sa hapunan sa ilalim ng mga bituin. Ang Coliseum ay nakatayo na iluminado laban sa kalangitan ng gabi, isang patunay ng karangyaan at ang hindi maiiwasang pagbagsak ng mga imperyo. Napakaangkop. Si Elena ang unang pumasok, sinalubong ng masiglang palakpakan mula sa naghihintay na mga miyembro ng pamilya. Isa-isa, bawat isa ay lumapit sa malaking bilog na mesa na aking tinukoy. Isang mesa na dapat ay may 30 upuan. Sumunod ako kay Santiago na sadyang lumapit sa kanyang nakatalagang upuan sa tabi ng kanyang ina. Lumapit ako, hinahanap ang lugar kung saan dapat naroon ang aking place card, ngunit wala akong nakita, walang upuan, walang setting ng plato, walang pagkilala na ako ay umiiral. Sa isang sandali, ako ay nanatiling nakatayo, ang perpektong larawan ng pagkalito sa paligid ko. Nagpatuloy ang mga usapan habang ang lahat ay umupo sa kanilang mga upuan, sadyang iniiwasan ng aking tingin. Ang mga staff na nakumpirma ang upuan sa akin ilang oras pa lang ang nakakaraan, ay tila hindi komportable ngunit nanatiling tahimik. May problema ba? Inosenteng tanong ni Elena, sapat lang ang lakas ng kanyang boses para makuha ang atensyon ng lahat. Mukhang may pagkakamali, sabi ko, mas kalmado ang boses kaysa sa aking nararamdaman. Wala ang aking place setting. Ang masusing kinoreograph na eksena ay nagbukas ng eksakto tulad ng kanilang pinlano, nagkunot ang mga noo, nagpalitan ng tingin. Si Santiago bahagyang tumayo mula sa kanyang upuan, isang pagpapanggap ng pag-aalala na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kakaiba iyan, sabi ni Melissa, sinusuri ang mesa. May nagkamali ba ng bilang? Inubo si Ricardo, marahil ay nagkaroon ng miscommunication sa staff ng restaurant. Pagkatapos ay dumating ang linya ni Santiago na inihanda ng may kasanayan at kaswalidad na nagpatindig ng balahibo sa akin. Tumawa pa siya at sinabing, "Oops, mukhang nagkamali tayo ng bilang." Nagtawanan ng pamilya, hindi nang malakas na magiging halata, kundi nang may banayad na kasiyahan ng mga taong nagbabahagi ng isang inside joke. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lahat ng malinaw. Ang kinakalkulang kahihiyan, ang pampublikong setting na pinili upang maiwasan ang eksena, ang pundasyon para sa mga kwentong sasabihin nila sa kalaunan tungkol sa kawawang si Ana na hindi makayanan ang presyo ng buhay pamilya ng mga Reyes. Dahan-dahan kong inikot ang aking tingin sa mesa, tinitingnan ang bawat mukha. Si Elena, nagtatagumpay sa likod ng kanyang ngiti sa kaarawan. Si Ricardo, hindi komportable ngunit kasabwat. Si Melissa at Thomas, nag-e-enjoy sa palabas.
Ang kanilang mga asawa ay sapat na may kamalayan sa kalupitan upang magmukhang medyo nahihiya ngunit hindi sapat upang tumutol. At si Santiago, ang aking asawa, ang lalaking minsan ay nangako na sasamahan ako laban sa mundo, na tinitingnan ako ng may walang pakialam na pag-uusisa, tulad ng isang siyentista na nagmamasid ng isang eksperimento. Maaari akong gumawa ng eksena. Maaari akong humingi ng upuan, ilantad ang kanilang plano sa harap ng staff, gumawa ng uri ng pampublikong pagtatanghal na mananatili sa alaala ng pamilya sa loob ng mga henerasyon. Iyan ang kanilang inaasahan, ang kanilang pinaghandaan. Comforted ni Elena si Santiago tungkol sa kanyang unstable na asawa, at ang kwento ng diborsyo ay maisusulat na mismo. Sa halip, inayos ko ang aking balikat, itinaas ang aking baba, at binitawan ang linyang magsisimula ng aking pagbawi ng kapangyarihan. Mukhang hindi ako bahagi ng pamilya. 4 na salita, simple, nakapipinsala sa kanilang katotohanan. Ang mga ngiti ay naglaho. Nagbago ang ekspresyon ni Santiago mula sa pagmamalaki tungo sa kawalan ng katiyakan. Nilisan ko ang kanilang script. Ako na ang bahala sa aking sarili, dagdag ko. Tumalikod ng may dignidad na naging aking baluti sa buong pag-aasawa ko. Ana, huwag kang maging madrama. Tawag ni Santiago sa akin, isa pang linya mula sa kanilang playbook. Ayusin natin ito? Hindi ako sumagot. Naglakad ako sa restaurant, bumabati ng magalang sa mga staff na nakasaksi sa aking kahihiyan. Sa elevator, sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na huminga ng malalim at muli. Nang makarating ako sa kalsada, huminto na sa panginginig ang aking mga kamay. Isang maliit na cafe sa tapat ng restaurant ang nag-alok ng perpektong vantage point. Nag-order ako ng espresso at inilabas ang aking telepono. Ito ang sandali na pinaghandaan ko, ang 30 minuto ng kalayaan habang nagpapakasaya ang mga Reyes sa kanilang matagumpay na pagpapaalis sa hindi angkop na asawa. Una, nagpadala ako ng inihandang email kay Marco, ang restaurant manager, na may mga tagubilin na napagkasunduan bilang isang sorpresa at contingency, isang karaniwang gawain sa high-level event planning. Nakalakip ang patunay ng aking autoridad bilang account holder at event coordinator, kasama ang kumpirmasyon ng agarang pag-reverse ng bayad. Sunod ang mga tawag sa vineyard na nakatakdang tanghalian bukas, ang pribadong Vatican guide para sa susunod na araw, ang yacht captain para sa Amalfi Coast excursion, ang villa sa Tuscany para sa huling weekend. Isa-isa, kinansela ko ang lahat. Inililipat ang mga deposit na ginawa ko gamit ang credit line ng sarili kong kumpanya pabalik sa aking business account. Sa bawat pagkansela, pakiramdam ko ay lumuwag ako. Nagsimulang dumating ang mga email mula kay Santiago. Una ay naiinis, pagkatapos ay naguluhan, pagkatapos ay lalong desperado habang nagiging malinaw ang aking mga taktika. Lahat ay hindi ko pinansin. 28 minuto matapos akong lumabas ng restaurant, tinapos ko ang aking espresso at binayaran ang bill. Oras na para sa huling yugto. Tumayo ako, inayos ang aking Valentino gown at naglakad pabalik sa tapat ng kalsada upang saksihan ang sandali kung kailan gumuho ang perpektong birthday celebration ni Elena Reyes. Pumasok ako sa Aroma Restaurant sa service entrance, isang ruta na pamilyar na ako sa aking naunang inspeksyon. Sinalubong ako ni Marco, ang restaurant manager, na may nag-aalalang ekspresyon. Senyora Santos, sigurado po ba kayo rito? Kakaiba po ito. Lubos akong sigurado, Marco, at pinahahalagahan ko ang iyong pagiging diskreto. Ibinigay ko sa kanya ang isang selyadong sobre. Naglalaman ito ng patunay ng mga pag-reverse ng bayad at ang pagkansela ng garantiya ng aking kumpanya para sa mga gastusin ngayong gabi. Tulad ng napag-usapan natin, kailangan ng mga Reyes na magbigay ng bagong paraan ng pagbabayad upang ipagpatuloy ang kanilang hapunan. Sumaludo ng seryoso si Marco. Sa mundo ng mga kaganapan, ang mga relasyon ng lahat. Nakatrabaho ko si Marco sa 3 nakaraang okasyon para sa iba pang kliyente ng Boston na bumibisita sa Roma. May utang siya sa akin ng mga pabor at bagamat maaari niyang makita,
Nakakaiba ang aking kahilingan, idinidikta ng propesyonal na kagandahang asal na sumunod siya. Kailan ko sila dapat ipaalam? Tanong niya. Ite-text kita sa loob ng 5 minuto. Gusto kong mag-obserba mula sa isang lugar na diskreto. Ginabayan niya ako sa isang maliit na alkoba malapit sa pasukan ng kusina na may perpektong tanaw sa mesa ng mga reyes. Sila ay nasa gitna ng pagtutoast kay Elena. Nakataas ang mga baso ng champagne, nagniningning ang mga mukha sa pagmamalaki. Kakatapos lang isilbi ang unang putahe, ang imported na Ostra caviar na partikular na hiniling ni Elena. Halos napakadaling buwagin ang linggo ng kaarawan ni Elena. Karamihan sa mga high-end vendor sa hospitality industry ay nagpapatakbo sa isang network ng mutual trust at references. Bilang event planner na gumawa ng lahat ng arrangement at ang credit line ng kumpanya ang nag-secure ng mga deposit, may autoridad akong gumawa ng mga pagbabago. Ang digital trail ng mga email, kontrata at payment authorizations ay lahat ay nagtataglay ng aking pangalan at pirma, hindi kay Elena o Santiago. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang bagong mensahe mula kay Santiago. Ana, nasaan ka? Tigilan mo na ang pagiging bata at bumalik ka. Pagkatapos ay isa pa. Galit si Mama. Pinapahiya mo ang iyong sarili. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinext ko si Carmen sa Villa Borghese kung saan nakatakdang manatili ang pamilya para sa Tuscany leg ng biyahe. Kinumpirma ni Carmen ang pagkansela at binati ako. Idinagdag na ang aking malaking tip sa kanyang staff ay ire-refund nang hiwalay sa aking business account. Nag-vibrate muli ang aking telepono na may mga mensahe mula kay Santiago na ngayon ay mabilis na dumadating. Tumawag lang ang hotel. Sabi nila, kinansela ang aming reservation para bukas ng gabi. Ano ang ginagawa mo, Ana? Kalokohan ito. Tawagan mo ako kaagad. Hindi ito nakakatawa. Ayusin mo ito ngayon. Tinext ko si Marco. Maaari ka nang magpatuloy. Mula sa aking tagong posisyon, pinanood ko si Marco na lumapit sa mesa kasama ang 2 pang staff. Yumukod siya upang tahimik na makipag-usap kay Ricardo na nakaupo sa ulo ng mesa sa tapat ni Elena. Patuloy na kumakain ang pamilya, sa simula ay hindi gaanong pinapansin ang pagkaantala. Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Una ay magalang na interes, pagkatapos ay pagkalito, pagkatapos ay alarma. Inilabas niya ang kanyang wallet, nakikipag-usap ng mas masigla kay Marco. Ang manager ay umiling ng humihingi ng paumanhin, pinapakita kay Ricardo ang isang bagay sa isang tablet. Sa ngayon, napansin na ng buong mesa ang pagkaantala. Ibinaba ni Elena ang kanyang tinidor, ang kanyang maharlikang postura ay nagpapahiwatig ng mga unang bakas ng tensyon. Nakatingin si Santiago sa kanyang telepono, malamang ay binabasa ang aking huling text na nagpapaliwanag kung ano mismo ang aking ginawa. Ang lahat ng deposit ay naibalik sa account ng aking kumpanya. Kinansela ang lahat ng arrangement para sa linggo. Malapit nang maging pampubliko ang mga issue sa pananalapi ng iyong pamilya. I-enjoy ang iyong caviar. Nagbukas ang eksena tulad ng isang perpektong kinoreograph na balet ng kaguluhan. Tumayo si Ricardo, namumula ang kanyang mukha sa galit o kahihiyan, marahil pareho. Lumipad ang kamay ni Elena sa kanyang diamanteng kwintas, kinakapitan ito na parang sumusuporta. Mabilis na bumubulong si Melissa sa kanyang asawa. Inilabas ni Tomas ang kanyang telepono, malamang ay sinusubukang i-verify kung ano ang nangyayari. At si Santiago ay nanatiling nakatayo, blangko ang mukha. Hindi tulad ng iba, naiintindihan niya ang buong implikasyon. Alam niya ang natuklasan ko tungkol sa kanilang pananalapi. Alam niya kung ano ang mangyayari kung malaman ng mga kaibigan ng kanyang ina sa lipunan na hindi na kayang bayaran ng mga Reyes ang isang dinner bill, lalo na ang kanilang marangyang pamumuhay. Nagring ang aking telepono. Si Santiago, tumatawag na ngayon, hindi nagte-text. Hindi ko sinagot ang tawag at pinanood siyang tumayo ng biglaan mula sa mesa. Halos matumba ang kanyang upuan habang lumalayo siya upang subukang muli. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Ana! Bulong niya. Ang boses ay pinaghalong galit at takot. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mukhang hindi ako bahagi ng pamilya. Kalmado kong inulit.
kaya hindi ako responsable sa mga selebrasyon ng pamilya. Kailangan mong ayusin ito ngayon na. May ideya ka ba kung gaano ito nakakahiya para sa aking ina? Para sa ating lahat? May ideya ako, Santiago. Iyan ang punto. Nasaan ka? Nagbago ang kanyang boses, lumabas ang desperasyon. Kailangan nating mag-usap. Maipapaliwanag ko ang tungkol kay Vanessa, tungkol sa lahat. Sigurado akong kaya mo. Ang problema ay, nakita ko na ang financial statements, Santiago. Nakita ko na ang mga email. Alam kong gumuho ang imperyo ng mga Reyes at alam kong nagtatago ka ng assets sa ibang bansa bago mag-file ng diborsyo. Ang kanyang matalim na paglanghap ay nagkumpirma sa alam ko na hindi niya kailanman inaasahan na matutuklasan ko ang mga bagay na ito. Mali ang pagtatantya niya sa akin tulad ng ginawa ng kanyang pamilya mula sa simula. Pribado ang mga iyon. Oo, pribado ang mga iyon. Tulad ng mga text message mula kay Vanessa tungkol sa sanggol. Tulad ng script para sa pag-aanunsyo ng ating diborsyo sa birthday dinner ng iyong ina. Tulad ng seating arrangement na sadyang inalis ako. Katahimikan sa linya. Sa restaurant, nakikita ko na ngayon ang manager na nakikipag-usap sa buong mesa. Ilang iba pang mga kumakain ang nanonood ng may hindi matago na interes. Ang kahihiyan ng mga Reyes ay nagiging isang pampublikong palabas, eksakto kung ano ang kanilang pinlano para sa akin. Ana, please! Ang boses ni Santiago ay nawalan na ng lahat ng kanyang aristokratikong kumpiyansa. Hindi mo naiintindihan kung ano ang gagawin nito sa atin. Naiintindihan ko ng perpekto. Kaya ko ito ginawa. Maayos natin ito. Bumalik ka sa hotel. Magkikita tayo doon sa loob ng 20 minuto. Hindi, Santiago. Sa tingin ko ay hindi na natin ito maaayos. Tinapos ko ang tawag at lumabas mula sa aking pinagtataguan. Oras na para sa aking huling pagpapakita bilang isang Reyes. Habang lumalapit ako sa mesa, dually pares ng mata ang bumaling sa akin. Ang ilan ay galit, ang ilan ay takot, lahat ay hindi makapaniwala. Si Elena ang unang nagsalita, nanginginig ang boses sa galit. Paano ka naglakas loob na sirain ang aking kaarawan? Ngumiti ako, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Natuto ako mula sa pinakamahusay, Elena. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ito mismo ang iyong pinlano para sa akin? Isang pampublikong kahihiyan, isang orkestradong pagalis? Ang tanging pagkakaiba ay binago ko ang katapusan. Tumayo si Ricardo. Kakaiba ito. Wala kang karapatan. May karapatan ako, putol ko. Bawat kontrata, bawat reservation, bawat arrangement ay nasa pangalan ko o sa pangalan ng aking kumpanya. Inayos ko lang ang mga plano. Pagsisisihan mo ito, dumura si Melissa. Kapag idinivorce ka ni Santiago, wala kang makukuha. Doon ka nagkakamali, sagot ko, direktang nakatingin kay Santiago. Meron akong kopya ng lahat. Ang mga offshore account, ang mga nakatagong asset, ang mga mapanlinlang na transaksyong negosyo. Sigurado akong makikita ng BER ang lahat ng ito na nakaka-interes basahin. Namutla ang kanilang mga mukha habang lumulubog ang mga implikasyon. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang pagtatagumpay, walang pagpapatunay. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kalayaan habang ako ay tumalikod at lumayo mula sa pamilya Reyes sa huling pagkakataon. Umalis ako ng Italia kinaumagahan, in-upgrade ang aking sarili sa first class sa isang direktang flight patungong Boston gamit ang mga puntos na naipon ko sa pagpaplano ng mga nakaraang bakasyon ng mga Reyes. Hindi ko pinalampas ang ironiya. Sa likod ko, iniwan ko ang isang pamilya na nasa krisis. Ang kanilang maingat na binuong harapan ay gumuho sa real time. Sa pamamagitan ng hotel concierge, nalaman ko na binayaran ng mga Reyes ang kanilang hapunan gamit ang vintage Bulgari bracelet ni Elena bilang collateral hanggang sa maayos ang wire transfer. Kinabukasan, kumalat ang balita sa high-end hospitality network ng Roma na nagkakaproblema sa pagbabayad ang tanyag na pamilyang Amerikano. Ang natitirang mga vendor na hindi ko personal na kinansela ay nagsimulang humingi ng upfront payments sa halip na mga pangako. Bumaha ang aking telepono ng mga mensahe.
Ang ilan ay nagbabanta, ang iba ay nagmamakaawa. Binasa ko sila sa aking layover sa London, humihigop ng Earl Grey tea sa British Airways Lounge. Ricardo, actionable ito. Makikipag-ugnayan ng aming mga abogado. Melissa, gumawa ka ng pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Tomas, akala mo ba ay mapapahiya mo ang aming pamilya ng walang kahihinatnan? Ang mensahe ni Elena ang pinakamalantad. Palagi kong alam na ikaw ay karaniwan. Ang mapaghiganting pagpapakita na ito ay nagpapatunay lamang sa sinabi ko mula sa simula. Ngunit ang sunod-sunod na mensahe mula kay Santiago ang nagsalaysay ng totoong kwento ng isang pamilya na bumabagsak. Una, wala kang ideya sa iyong ginawa. Ang aking ama ay nagkaroon ng maliit na atake sa puso. Iyan ba ang gusto mo? Pagkatapos, nakita ng mga Prescotts at Whitmores ang lahat. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating posisyon? Kalaunan, hinihingi ng hotel ang bayad para sa buong linggo. Sabi nila lahat ng garantiya ay kinansela. At sa wakas, please Ana, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa atin ngayon. Wala akong sinagot sa kanila. Sa halip, ipinasa ko ang mga financial document na nakalap ko sa aking abogado na may tagubilin na panatilihin ang mga ito ng ligtas hanggang sa kailanganin. Kung idinimanda ako ng mga Reyes, magiging handa ako. Nang makauwi ako sa aming Beacon Hill brownstone, umarkila ako ng moving company upang ipack ang aking personal na gamit. Kinuha ko lang ang hindi mapag-aalinlanganan na akin. Mga damit, alahas na binili ko mismo, ang aking koleksyon ng first edition books, at ang artwork na nakuha ko bago ang aming kasal. Lahat ng iba pa, kabilang ang mga regalo sa kasal at mga bagay na binili ng magkasama, ay iniwan ko. Wala akong gustong anumang magtatali sa akin sa sapot ng panlilinlang ng mga Reyes. 2 araw pagkaraan, naglimbag ang Boston Globe ng isang maliit na artikulo sa kanilang society section na tinawag na Investment Group Faces Inquiry. Binanggit ng artikulo ang mga financial irregularity at mga tanong mula sa mga investor. Bagamat hindi ito lumabas sa front page, sapat na ito upang magdulot ng ripples sa mga social circle ng Boston. Dumating si Santiago sa aking bagong apartment nang walang abiso 1 linggo matapos akong bumalik mula sa Roma. Mukha siyang pagod, ang pinakintab na panlabas na pribilehiyo ay napalitan ng tunay na desperasyon. Kailangan mong umuwi, sabi niya nang buksan ko ang pinto. Sapat na ito. Hindi ito taktika para makipagnegosasyon, Santiago. Ito ay diborsyo. Pumasok siya nang walang paanyaya. Hinahagod ang kanyang magulong buhok. Tinitingnan ng SEC ang mga account ni tatay. 2 board member na ang nag-resign. Kailangang kanselahin ni mama ang kanyang charity gala dahil 3 malalaking donor ang umalis. Mukhang problema iyan ng pamilya Reyes, sagot ko, hindi akin. Problema mo rin ito kung ako ay lulubog kasama ang barko, kontra niya. Kasal pa rin tayo, ang mga utang ko ay mga utang mo. Hinayaan ko ang aking sarili na ngumiti ng bahagya. Hindi kapag may patunay ako na sadyang inalis mo ako sa mga desisyong pinansyal at nagtago ng assets na may layuning lokohin ako sa mga proseso ng diborsyo. Tinitiyak sa akin ng aking abogado na sapat iyan para protektahan ako. Tuluyan nang nabasag ang kanyang harapan. Si Santiago ay lumubog sa aking sofa. Hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Hindi ko kailanman ginusto na maging ganito. Ano ang gusto mo, Santiago? Napakasalan mo ako dahil sa aking kakayahan sa event planning? Nagamitin mo ako para pamahalaan ang iyong social calendar habang nakikipag-ugnayan ka muli kay Vanessa? Naitapon ako kapag hindi na ako kapakipakinabang? Hindi ganoon noong simula, mahina niyang sabi. Mahal kita. Ngunit hindi sapat upang ipagtanggol ako laban sa iyong pamilya. Hindi sapat upang maging tapat tungkol sa iyong relasyon sa iba. Umupo ako sa tapat niya, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Kailan ang baby? Napataas ang kanyang ulo. Paano mo? 4 na buwan, ayon sa mga text na nakita ko. Congratulations. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa pagitan namin. Sa labas,
Nagsimulang tumulo ang ulan sa mga bintana ng aking bagong apartment. Mas maliit kaysa sa aming brownstone, ngunit akin lang, binayaran mula sa kita ng isang negosyo na itinayo ko ng walang pera o koneksyon ng mga Reyes. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo, sabi ni Santiago sa wakas. Ibigay mo lang ang mga dokumento at pirmahan ng isang NDA. Pangalanan mo ang iyong presyo. Iyon ang sandali na napagtanto ko na hindi pa rin ako naiintindihan ng mga Reyes. Pagkatapos ng 5 taon, nakikita pa rin nila ako bilang isang taong kayang bilhin. Isang taong motivated ng parehong material na pag-aalala na nagpapatakbo sa kanilang pag-iral. Hindi ko gusto ang iyong pera, Santiago. Gusto ko ang aking kalayaan. Gusto kong kilalanin ang katotohanan. Tumayo ako, ipinahihiwatig na matatapos na ang aming pag-uusap. Mananatili ang mga dokumento sa aking abogado maliban kung susubukan mong hilahin ako pababa kasama ka. Ang mga tuntunin ng diborsyo ay simple. Aalis ako, dala ang akin, ikaw naman dala ang iyo. At si Vanessa, ang sanggol? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Iyan ay nasa pagitan mo at ng iyong konsensya. Umaasa ako na magiging mas mabuting asawa ka sa kanya kaysa sa akin. Pagkaalis niya, tumayo ako sa bintana, pinagmamasdan ang paglakas ng ulan. Ang iskandalo ay dahan-dahang lumabas sa sumunod na mga linggo. Naglathala ang Boston Globe ng mas malawak na artikulo tungkol sa financial irregularities ng Caldwell Investment Group. Tahimik na binawi ng matagal ng kliyente ang kanilang mga portfolio. Ang posisyon ni Elena sa 3 prestihiyosong charity board ay naging emeritus sa halip na aktibo. Naging pampubliko ang pagbubuntis ni Vanessa nang makita siya sa opisina ng kanyang obstetrician na may suot na engagement ring. Malinaw ang timeline na nagpatuloy ang kanilang relasyon bago pa matapos ang aming kasal. Sa mataas na lipunan ng Boston, maaaring tanggapin ang pagtataksil kung diskreto, ngunit ang ganoong hayagang maling pag-uugali ay lumalabag sa hindi binibigkas na code. Ang aking negosyo ay umunlad, sa kabila o marahil dahil sa iskandalo. Ang mga kliyente na minsan ay minamaliit ako ay ngayon ay pinahahalagahan ang aking pagiging diskreto at integridad. Ang kwento na kumalat ay hindi tungkol sa isang babaeng niloko, kundi tungkol sa isang propesyonal na tumangging gamitin at itapon. 6 na buwan ang lumipas, nakatanggap ako ng imbitasyon na nagpatawa sa akin nang malakas nang buksan ko ito. Isang kahilingan na magbid sa pagpaplano ng susunod na charity event ni Elena Reyes. Tila nalampasan ng desperasyon ang pagmamataas. Magalang akong tumanggi, sinabing puno ang aking schedule. Ang diborsyo ay natapos ng walang drama. Nag-focus ang mga Reyes sa pagliligtas ng kanilang reputasyon at pananalapi, sumang-ayon sa aking mga tuntunin ng walang argumento. Tahimik na nagpakasal si Santiago at Vanessa, ang kanilang anak na babae ay ipinanganak 2 linggo pagkatapos. Wala akong ipinadalang regalo. Sa unang anibersaryo ng gabing iyon sa Roma, natagpuan ko ang aking sarili na nagpaplano ng isa pang kaganapan sa Italia, isang kasalang celebrity sa Amalfi Coast. Habang nakatayo ako sa isang terasa na tanaw ang Mediterranean, hawak ang telepono at may kontrol sa mga vendor, napagtanto ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Masaya ako hindi sa kabila ng pagbagsak ng aking kasal, kundi dahil dito. Sinubukan akong gawing maliit ng mga Reyes, nabawasan ako sa isang accessory sa kanilang malaking kwento. Sa halip, hindi sinasadya, pinalaya nila ako upang bawiin ang aking kwento. Sa pagkawala ng akala kong gusto ko, natagpuan ko ang tunay kong kailangan. Hindi pagtanggap mula sa isang pamilya na determinado akong itakwil, kundi ang lakas ng loob na tanggihan ang isang buhay na binuo sa panlabas na anyo. Itinaas ko ang aking baso sa papalubog na araw, nagtutoast sa nawawalang upuan na nagpakita sa akin kung saan ako tunay na nabibilang,